Taong 2071 ay nagsimulang manganib ang sangkatauhan sa pagkalipol dahil sa pag-atake ng mga halimaw na tinatawag na Aragami. Para may salba ang natitirang mga tao at pati na din ang mundo ay gumawa ng paraan ng Fenrir Organization. Isa sa nalikha nila ay ang sandata na tinatawag na God Art. Ito ang sandata na pinapagamit sa mga mandirigma na tinatawag namang God Eater. Isang araw habang sinusubukan ng binatilyong si Lenka na takasan ng mga Aragami ay nakarating siya sa bosse ng Fenrir. Pagkapasok niya dito ay isinailalim siya sa qualifying exam para maging God Eater at nakapasa siya. Makalipas lang ang ilang oras ay inatake ng mga Aragami ang armored wall ng Fenrir kaya ipinadala kagad dito ang mga God Eater ng second unit. Gusto sana ni Lenka na tumungo din sa lokasyon ngunit pinigilan siya ni Major Tsubaki. Kasama ang isa pang bagong recruit na God Eater na si Kota ay sasailalim sila sa pagsasanay ni Tsubaki. Pinasama sila sa isang silid at sinanay sila dito na kalabanin ng mga Aragami. Namangha sila sa ipinapakita ni Lenka ngunit may mga pagkakamali pa din siyang nagagawa. Katapos ng kanilang pagsasanay ay nakita niya ang God Eater na may natamong pinsala sa labanan. Sa kagustuhan niyang lumakas kagad para makasabak na siya sa aktwal na labanan at iligpit ang mga Aragami ay nakiusap siya kay Tsubaki kung pwede siyang magsanay ulit. Habang nagsasanay na siya ay bumisita dito ang Fenrir Far East Branch Director na si Johannes. Isa palang new type qualifier si Lenka kaya gusto ni Johannes na asikasuhin siya ng maayos. Katapos ng kanyang pagsasanay at habang nagpapahinga na siya ay nilapitan siya ni Kota. Pinasama siya nito papunta kay Lika na siyang tagagawa ng mga God Art. Sakto namang tinatrabaho nito ang kanyang God Art kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang kanyang God Art. Dahil dito ay binigyan na din siya ng bracelet na siyang mag-a-unlock tuwing kukunin niya na ang kanyang God Art. Nang pabalik na siya ng kanyang silid ay nakita niya ang balita tungkol sa tagumpay na misyon ng First Unit. Matapos niyang malaman ang pangalan ng captain ng First Unit na si Lindo ay tiningnan niya ang compass na parati niyang daladala. Ilang sandali lang ay nabangga siya ni Hibari na nagmamadali dahil may umatake na namang mga Aragami. Sinundan niya ito at nagulat siya na nasira pala ng mga Aragami ang armored wall. Ngunit ang mas malaking problema ay may mga nakapasok din ng mga Aragami sa kabilang bahagi. Inatasan nila Hibari ang defense unit na magpadala ng mga God Eaters dito pero alam ni Lenka na matatagalan ang mga ito dahil manggagaling pa ang mga ito sa kabilang bahagi. Dito niya na nalaman na wala na palang available unit dahil halos nasa misyon ng mga ito. Kaya nakiusap na lang siya kay Tsubaki na siya na lang ang ipadala dito. Ngunit hindi siya nito pinayagan dahil siguradong masasawi lang umano siya dito. Dahil ayaw niya nang makakita ng mga nasasawi sa kagagawa ng mga Aragami ay hindi niya sinunod si Tsubaki at mabilis na tumakbo para kunin ang kanyang God Art. Nang makuha niya na ito ay kaagad siyang nagtungo sa lokasyon. Pagkadating niya dito ay sakto ding dumating dito ang God Eater na si Eric. Ngunit bigla itong inatake ng Aragami kaya dali-dali siyang kumilos para tulungan ito. Nang ginantihan siya ng Aragami ay nabitawan niya ang kanyang God Art. Sinabihan siya ni Eric na tumakbo na lang at iwan na ito dito. Pero dahil ayaw niya na masawi ito ay pumulot siya ng kahoy at nilabanan ng mga Aragami. Nang susubukan niya na sanang kunin ang kanyang God Art ay sinundan siya ng isang Aragami pero buti na lang ay naunahan ito ng God Eater ng first unit na si Soma. Kasama din ito si Sakuya at ang kanilang captain na si Lindo. Walang kahirap-hirap lang nilang nililigpit ang mga Aragami na sumasalubong sa kanila. Nang mapansin ni Lenka ang mag-ina sa di kalayuan ay mabilis siyang kumilos para puntahan ang mga ito. Alam niya na hindi siya aabot at sa kagustuhan niyang mailigtas ang mga ito ay na-activate niya ang isa pang anyo ng kanyang God Art at matagumpay na nailigpit ang Aragami. Dito na napagtanto nila Lindo na isa siyang new type qualifiers. Sinubukan niya ulit ito sa isa pang Aragami pero hindi niya na ito magawa. Ang problema ay hindi din niya alam paano ito ibalik sa dating anyo kaya tinulungan na lang siya ni Sakuya. Ilang sandali lang ay dumating dito ang isang uri ng Aragami na tinatawag na Vajra. Dahil gusto ni Lenka na tumulong kina Lindo ay inatasan muna sila ni Sakuya na ilagay sa ligtas na lugar si Eric. Katapos ay sinamantala na din ni Sakuya ang pagkakataon na ito para turuan si Lenka paano gamitin ang kanyang God Art. Dahil dito ay nagagawa niya na magamit ito ng maayos. Nilapitan niya ang Vajra para atakihin ito ngunit katapos ang kanyang atake ay ginantihan naman siya na hindi niya na naiwasan. Kagad siyang nilapitan ni Lindo para ilayo sa Vajra. Sakto namang naubusan ng bala si Sakuya pero buti na lang ay dumating dito ang second unit na pinamumunuan ni Tatsumi. Ipinaubaya ni Lindo kay Tatsumi si Lenka at dito niya na nilabanan ng Vajra. Sa isang atake lang niya ay kaagad niya itong nailigpit.
Makalipas ang ilang oras at nang kinukuha na ng medical team si Lenka ay may biglang umatake na Aragami. Mabilis na itinulak ni Eric si Lenka dahilan para siya ang makagat ng Aragami na siyang ikinasawi niya. Nang magkamalay si Lenka ay nasa kulungan na siya dahil sa pagsuway niya kay Tsubaki. Mananatili umano muna siya dito hanggat hinihintay pa ang hatol ng Board of Inquiry. Sinubukan niyang alamin ang mga nangyari pero hindi siya sinagot ni Tsubaki. Kinausap ni Lindo si Tsubaki na siya namang kapatid niya at ibinigay nito sa kanya ang compass na daladala ni Lenka. Pinuntahan niya si Lenka para kausapin ito at dito na nalaman ni Lenka na nasawi si Eric sa pagliligtas sa kanya. Matapos ibalik sa kanya ni Lindo ang compass ay umalis na ito. Gusto naman ng Board of Inquiry na tanggalan ng God Arc si Lenka. Pero dahil iilan lang ang may kakayahan na kontrolin ng new type ay hindi pa ito madesisyonan ni Johannes. Kasalukuyan ding nasa biyahe ang isa pang new type mula sa Russian branch para tulungan ng Far East branch. Ito ay si Alisa na nasa pangangalaga ni Dr. Oguruma. Habang pinag-uusapan nila Habari at Lika si Eric ay nabanggit ni Habari na may sinabi umano si Eric tungkol kay Lenka. Narinig siya ni Lindo at ito pala ay tungkol sa pag-atake ni Lenka sa mga Aragami kahit wala itong hawak na God Arc. Natawa dito si Lindo dahil may naalala siya na katulad din kay Lenka. Pinuntahan niya si Lenka para kumpirmahin kung totoo ba na sinubukan niyang iligtas si Eric kahit wala itong gamit na God Arc. Sumagot naman si Lenka na hindi rason ang kawalan ng God Arc para hayaan ng isang tao na mamatay na lang. Katapos ay nakiusap ito kay Lindo na turuan siya kung paano lumaban at protektahan ng mga nangangailangan. Makalipas ang ilang oras ay inatake ng mga Aragami ang mga eroplano ng Russian branch na kasama nila Alisa. Kagad na pinatawag ni Tsubaki ang first unit para atasan sila sa misyon na iligtas si Alisa. Ngunit ang problema ay nasa ibang misyon si Soma at alam ni Lindo na mahihirapan sila kung dalawa lang sila ni Sakuya. Dahil dito ay iminungkahi niya kay Tsubaki si Lenka bilang kapalit muna ni Soma. Ipinalam ito ni Tsubaki kay Johannes at pumayag dito si Johannes. Para naman kay Lenka ay huling pagkakataon niya na ito para ipakita na karapat-dapat siyang maging God Eater. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang misyon na ito at kaagad silang umalis patungo sa kinaroroonan nila Alisa. Nagpasya naman si Alisa na lumabas ng eroplano para kalabanin ng mga Aragami. Habang nasa biyahe na sila Lenka ay dito na ipinaalam sa kanya ni Lindo na isa ding new type kagaya niya ang ililigtas nila. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa kinaroroonan nila Alisa na kasalukuyan ng nakikipaglaban sa mga Aragami. Kinausap ito ni Lindo para sabihan nito na gagawa sila ng escape route at kailangan na nitong abandonehin ang eroplano. Ngunit tumanggi si Alisa sa pinaplano nilang iligtas ito. Sa pagkakaintindi ni Lenka ay ayaw lang nito na iligtas nila ito pero hindi ibig sabihin na ayaw nito ng kanilang tulong. Kaya nagpasya sila na tulungan na lang ito na labanan ang mga Aragami. Ilang sandali lang ay napansin nila na nawalan na ng bala si Alisa. Pero nagulat na lang sila nang pinag-transform nito ang kanyang God Arc at inatake ang isang Aragami. Dito lang napagtanto ni Lenka na kaya pala God Eater ang tawag sa kanila. Gamit ang kinain nitong Aragami ay na-convert ito bilang enerhiya kaya napuno ulit ng bala ang God Arc nito. Ilang sandali lang ay napansin nila ang mas marami pang Aragami na papalapit sa kanila. Dito na nagpasya sila Lindo at Lenka na bumaba sa eroplano para puwersahin na si Alisa na sumama sa kanila. Ngunit mabilis itong pumasok sa eroplano kaya pinasundan ito ni Lindo kay Lenka. Pagkapasok ni Lenka ay nagulat siya nang makita ang mga sugatan ng mga tao. Dito lang niya napagtanto na ito pala ang dahilan bakit ayaw ni Alisa na abandonehin ang eroplano. Kagad niyang kinausap si Lindo at dahil hindi kakasya sa helicopter kung ililigtas nila lahat ang mga sugatan ay iminungkahi niya na dalhin na din nila sa Far East Branch ang eroplano. Bumaba si Lindo at nag-usap-usap silang tatlo para sa magiging plano nila. Katapos nilang mag-usap-usap ay sinimulan kaagad nila ang kanilang plano. Habang nilalabanan na nila ang mga Aragami ay bigla ding nawalan ng bala si Lenka. Naalala niya ang ginawa kanina ni Alisa at ginaya niya din ito. Dito lang din nalaman ni Alisa na parehas pala sila ni Lenka. Makalipas ang ilang oras na pakikipaglaban ay matagumpay na nilang naubos ang mga Aragami. Ngunit ilang sandali lang pagkapasok nila Lenka ay ipinaalam ni Sakuya sa kanila na may nakumpirmang oracle reaction. Hindi makapaniwala si Sakuya dahil sobrang laki nito at patungo ito sa kinaroroonan nila. Dahil dito ay sinabihan ni Lindo si Sakuya na gawing decoy ang kanilang helicopter at iset ito sa autopilot para makalipat na sila sa eroplano. Ilang sandali lang ay natanaw na nila ang Aragami at nagulat sila sa laki nito. Matagumpay silang nakarating ng Far East Branch at kaagad na iniharap si Alisa kay Johannes at gayon din si Lenka.
Matapos silang kausapin nito ay isinama naman sila ni Tsubaki sa command center. Nakita nila dito si Kota at ito pala ay para ipaalam sa kanilang tatlo na mapapabilang na sila sa first unit. Dito na din formal na nagpakilala sa kanila sila Lindo, Sakuya at Soma. Katapos nila dito ay niyaya ni Kota si Lenka para pumunta sa kanilang bahay. Hindi makapaniwala ang ina nito na isa ng God Eater si Kota. Pero dahil nakikita ni Kota ang labis sa pag-aalala ng kanyang ina ay umalis din sila kaagad dito. Bago sila bumalik ay ipinakita muna ni Kota kay Lenka ang Aegis. Ito umano ang magiging kanlungan ng lahat ng mga tao sa mundo kapag matapos na ito dahil hindi ito kayang atakihin ng mga Aragami. Kinakailangan ng core ng Aragami ang paggawa nito at ito ang misyon ng first unit. Dahil kabilang na sila sa first unit ay nakasalalay na din sa kanila ang ikakatagumpay ng proyekto na ito. Kinabukasan ay nagsimula na sila sa kanilang misyon na manguha ng mga core ng Aragami. Nahati sila sa tatlong grupo at nakasama ni Lenka si Sakuya. Si Lindo naman ang kasama ni Alisa at si Soma ang kay Kota. Target nila ngayon ang isa ding uri ng Aragami na tinatawag na Jiboro at kailangan nilang makakuha ng 6 na core mula sa mga ito. Nang makita ni Lenka ang isang Aragami ay hahabulin niya na sana ito ngunit pinigilan siya ni Sakuya dahil mga Jiboro lang ang kanilang target. Makalipas ang ilang oras ay nakumpleto na nila ang 6 na core. Nang pabalik na sila ay may nakasalubong silang mga tao. Nagpasya sila na isama na din ang mga ito sa Far East Branch. Ngunit pagkadating nila ng Far East Branch ay hindi pinapasok ng mga bantay ang mga ito dahil wala sa kanila ang pumasa sa isinagawang test kung compatible ba sila sa God Arcs. Sinubukan pa ni Lenka na kausapin ng mga bantay ngunit wala din siyang nagawa. Pagkadating nila ng headquarters ay kinausap niya si Hibari kung kailan kaya matatapos ang Aegis. Nang tiningnan ni Hibari ang progress nito ay nasa 0.06% pa lang ito. Dito lang niya nalaman na libo-libong core pala ang kakailanganin para makumpleto ito. Isang araw ay naatasan ng first unit na kumuha ng core mula naman sa 2 large type na Aragami. Pero dahil wala sila Lindo at Soma ay iminungkahi ni Sakuya na 6 na Jiboro lang muna ang kanilang pupunteryahin. Sa kagustuhan ni Lenka na mas mapabilis ang pagkumpleto sa Aegis ay nakiusap siya kay Sakuya na piliin na lang nila ang large type. Sinangayunan din ito ni Kota kaya sinabi na ni Sakuya na Vajra ang kanilang makakalaban dito. Pero dahil gusto din ni Alisa na harapin ang Vajra ay pumayag na si Sakuya sa gusto nila Lenka. Pagkadating nila sa lokasyon ay mabilis silang nakapatay ng isang Vajra. Nang hinabol nila ang isa pang Vajra ay nakarating sila sa pinamumugaran nito. Papasok na sana si Alisa dito nang may marinig siyang nagsisigawan ng mga tao. Dito na sila napalibutan ng mga Vajra pero bago pa makaatake ang mga ito ay bigla na lang may umatake ding Aragami sa mga ito. Nang makita ni Alisa ang Aragami na ito ay nakilala niya ito kaagad. Tinawag niya itong Daespita at kaagad niya itong sinugod. Dahil dito ay inatasan ni Sakuya sila Lenka at Kota na sundan si Alisa dahil aatras na sila. Sa sobrang lakas ng Daespita ay hindi umubra sila Alisa dito dahilan para magkaroon nito ng pagkakataon na makaatake kina Sakuya. Katapos ay hinabol nito ang mga sumusubok sana na tumakas. Pagkabangon ni Alisa ay sinubukan niya itong kalabanin muli ngunit nabugbog lang siya ulit. Sinalubong nito ang mga tumatakas at dito na umatake si Lenka ngunit naglabas lang ito ng panibagong sandata. Pinilit niya pa ding bumangon para iligtas ang mga civilian at dito na naputol ang kanyang God Art dahilan para mapuruhan siya muli ng atake nito. Dahil dito ay wala na siyang nagawa para iligtas ang mga civilian. Nang makabangon si Alisa ay inatake niya ang Daespita pero bumagsak din siya uli. Buti na lang ay dumating dito sila Sakuya at Kota kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lenka na makalapit kay Alisa. Habang sinusubukan nilang makalayo ay napansin sila ng Daespita. Muli silang sinugod nito pero bago pa man ito makalapit sa kanila ay bumigay ang kanilang inaapakan dahilan para mahulog sila sa ilog. Nang makabalik sila sa kuya sa kanilang sasakyan ay kaagad siyang tumawag sa headquarters para ipaalam ang kanilang sitwasyon. Mabilis namang nahanap nila Hibari sila Lenka ngunit hindi sila sumasagot. Nang magkamalay si Lenka ay kaagad siyang bumangon at nilapitan si Alisa. Dahil sa mga umaaligid na mga Aragami ay dinala niya ito sa malapit na gusali. Ilang sandali lang ay nagising na din ito na kaagad tinanong si Lenka kung ano na ang nangyari sa Daespita. Nang maalala nito ang kanyang God Arc ay sinabi ni Lenka na hindi niya ito nahanap. Lalabas na sana ito para hanapin ang kanyang God Arc ngunit dito na bumagsak si Lenka. Dahil dito ay ipinagpaliban niya muna ang paghahanap sa kanyang God Arc para gamutin si Lenka. Matapos niyang magamot si Lenka ay sinubukan niyang galawin ang God Arc nito ngunit hindi ito nag-react kaya naisip niya na patay na ito.
Ilang sandali lang ay muli niyang naalala ang isang malagim na pangyayari sa kanyang buhay. Ito ay nung inatake ng isang Aragami ang kanyang mga magulang at ang Aragami na ito ay ang Diaspita. Biglang pumasok dito ang isang Aragami at sa sobrang takot ay kaagad niyang kinuha ang lagayan ng kanyang gamot para pakalmayin ang kanyang sarili. Buti na lang ay nagising si Lenka pero nang inatake niya ang Aragami gamit ang kanyang God Arc ay hindi ito tinablan. Dahil dito ay napilitan sila na tumalo na lang ng gusali. Nagawa nilang makapagtago sa ibang gusali at dahil nagtataka si Alisa na naging okay kagad ang kalagayan ni Lenka ay naisip niya na baka mataas ang compatibility rate ni Lenka sa Oracle Element. Sinabi din niya na baka patay na ang God Arc nito dahil hindi ito nagwala matapos niya itong galawin. Dahil dito ay hindi na din ito gagana pa sa mga Aragami. Alam nila na hindi sila magtatagal kung hindi nila mahahanap ang God Arc ni Alisa kaya nagpasya sila na hanapin ito. Sa kabila ng panganib mula sa mga Aragami ay hindi sila tumigil sa paghahanap. Makalipas ang ilang oras ay matagumpay na din nila itong nahanap. Ngunit nang pinulot ito ni Alisa ay bigla naman siyang inatake ng Aragami. Dahil hindi stable ang kanyang kalagayan ay hindi siya makalaban ng maayos. Hanggang sa dumating na din dito ang iba pang mga Aragami kaya natakot na siya ng sobra. Mabilis namang kumilos si Lenka para iligtas siya kahit hindi na tumatalab sa mga Aragami ang God Arc nito. Buti na lang ay dumating dito si Lindo at walang kahirap-hirap niyang inubos ang mga Aragami. Nagpasya sila na magtago muna at para na din matawagan ni Lindo ang headquarters. Ipinalam niya kay Hibari na hindi sila makakapunta sa pick-up point dahil bukod sa madaming Aragami sa paligid ay sugatan din pareho sila Lenka at Alisa. Katapos nilang mag-usap ay dinala niya sila Lenka sa alam niyang ligtas na lugar. Nang malapit na sila dito ay nagulat si Lenka nang makita ang maraming puno. Nagtataka siya na hindi ito kinain ng mga Aragami at nang hahawakan niya na sana ito ay pinigilan siya ni Lindo. Ilang sandali lang ay nakita niya sa baba ang isang tao na nasa tuktok ng gusali at nagulat siya dahil ito ang bata na kasama ng mga hindi pinapasok sa Fenrir. Pagkababa nila ay marami pang tao ang nakita nila dito. Nilapitan siya ng bata at nalaman niya na si Lindo pala ang nagdala sa kanila dito. Kaya sinabi na din ni Lindo sa kanya na dito umano nito dinadala ang mga hindi pinapapasok ng Fenrir. Iniwan muna nila dito si Alisa at kumuha sila ng mga ampule sa bodega. Dinala nila ang mga ito sa kagubatan ngunit ilang sandali lang ay may nakita silang Aragami. Nang masagi nito ang puno ay biglang gumalaw ang puno at inatake ang Aragami. Dito na ipinaliwanag ni Lindo kay Lenka ang tungkol sa mga puno. Mga Aragami din pala ang mga ito na siyang pinalaki ni Lindo para magsilbing proteksyon mula sa pag-atake ng mga Aragami. Bigla silang nakarinig ng ingay sa di kalayuan at ito pala ay isang Vajra. Ngunit ang mas malaking problema ay may nakalampas ng Vajra sa mga puno. Dahil dito ay inatasan ni Lindo si Lenka na bumalik na at protektahan ang mga civilian. Kagad siyang bumalik at saktong nailigtas niya ang isang civilian. Habang si Alisa naman ay nagtago na lang sa aparador dahil sa takot. Para magkaroon ng pagkakataon na makapagtago ang ibang civilian ay pinasabugan ng granada ni Lenka ang Aragami. Habang nagtatago sila sa likod ng gusali ay naalala ni Lenka ang dam at may naisip siyang plano. Kagad niyang ipinaliwanag sa iba ang kanyang plano at ito ay itaboy ang Aragami papunta sa lawa. Kung magtagumpay sila dito ay dito na nila papakawalan ng tubig sa dam. Sa ngayon ay kailangan nila ng mga ampule dahil ito ang gagamitin nila para itaboy ang Aragami. Nagboluntaryo ang bata na siya umano ang kukuha ng mga ampule sa bodega. Nagpa siya ang isa na samahan siya at si Lenka muna ang haharap sa Aragami habang ang iba naman ay didiretso na sa control room para ihanda ang dam. Nang pabalik na sana ang mga kumuha ng mga ampule ay nadamay naman sila ng ginawang atake ng Aragami. Dahil nadaganan ng pader ang isa sa kanila kaya ang bata na lang ang nagdala sa mga ampule kay Lenka. Nang makakuha ng ampule si Lenka ay kaagad niya itong ginamit sa Aragami. Bagamat naapektuhan ito ng mga ampule ay alam nito kung ano ang pinaplano ni Lenka. Nang isang ampule na lang ang natira ay dito na ito itinurok ni Lenka sa kanyang God Arc. Dahil dito ay muling nagising ang kanyang God Arc dahilan para matagumpay niyang maitulak sa lawa ang Aragami. Kagad na binuksan ang dam kaya wala nang nagawa pa ang Aragami kundi maanod na lang sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na din dito si Lindo at pinuri nito si Lenka. Sa araw din na ito ay kinuha na sila ng rescue team mula sa headquarters. Ipinasok muna si Alisa sa psych ward para maobserbahan at dahil sa kalagayan ng God Arc ni Lenka ay parehas silang tinaggal muna sa first unit. Nang tiningnan ni Paler ang Russian data ay nalaman nila ang insidente na may kinalaman sa pamilya ni Alisa at sa Diaspita.
Nagtataka sila kung paano kaya napunta sa Far East Branch ang Diaspita. Ipinakita ito ni Tsubaki kay Lindo at dahil nakikita nila kung gaano kaapektado si Alisa dito ay alam niya na kailangan nila itong iligpit. Napag-usapan din nila ang nagpakitang Ouroboros at napapansin nila na parang nagtitipon na sa Far East Branch ang iba't ibang klase ng mga Aragami. Nang may ipinakita si Tsubaki kay Lindo na datos ay dito na nang hinala si Lindo sa Aegis. Ilang oras ang makalipas ay binisita ni Lenka si Lika para tanungin ito kung kaya pa bang maayos ang kanyang God Arc. Dito niya na nakilala si Paler na ayon kay Lika ay siyang Father of God Arcs. Ayon dito na bagamat kaya pa itong maayos ay hindi pa nangyayari dati na nasira ng ganito ang isang God Arc kaya may mga dapat pa silang suriin. Nang sinuri nila ang katawan ni Lenka ay nagtaka sila sa bilis ng paghilom ng mga sugat nito. Sunod nilang tiningnan ang compatibility data nito at nagulat sila sa kanilang nakita. Isang araw ay nagpasya na si Lindo na magtungo sa Aegis para mag-imbestiga. Ginalugad niya ang iba't ibang parte ng gusali sa pagbabaka sakali na baka may madiskubre siya dito. Nang makarating siya sa isang silid ay nagulat siya sa nakita niya dito. Kasalukuyan namang may isasagawang joint operation ng first unit at second unit. Pagkaalis ng mga ito ay nagtungo si Lenka sa command center para panuurin ang operasyon. Ilang sandali lang ay nagawa na nila sa kuya na makapasok sa lokasyon at ito ay sa stadium. Pagkadating nila sa sentro ay nakaharap nila ang klase ng Aragami na tinatawag na Kongo. Ngunit habang nilalabanan nila ang mga ito ay bigla na lang bumigay ang kanilang inaapakan. Buti na lang ay wala ni isa sa kanila ang nasawi o nasaktan. Pero ang problema ay bumaba din ang mga Aragami para atakihin sila. Biglang may naalala si Lenka at sinabihan si Tsubaki na papuntahin pa sa ilalim sila sa kuya. Pinagbawalan siya ni Tsubaki na makialam pero hindi siya nagpapigil at sinabi din niya na kung magpapatuloy sila sa paglalakad ay may makikita silang pader dito. Dito na nakiusap si Sakuya kay Tsubaki na subukan umano nila ang sinasabi ni Lenka kaya pumayag na lang si Tsubaki. At hindi nga nagkamali si Lenka dahil may nakitang ang pader sila sa kuya. Dahil dito ay nagpasya na si Tsubaki na ipaubaya kay Lenka ang mga susunod na gagawin nila sa kuya. Ginabayan sila ni Lenka kung saan sila dadaan hanggang sa makarating na sila sa exit. Dahil dito ay natulala na lang sila Tsubaki na sakto lahat ang mga sinabi ni Lenka. Dito na din nagpasya si Lenka na ipagawa kina sa kuya ang pincer attack. Sinunod nila ang plano ni Lenka at nang magbigay na si Lenka ng hudyat ay dito na nila inatake ang mga Aragami. Nagawa nilang maubos ang mga ito kaya labis ang pasasalamat nilang lahat kay Lenka. Makalipas ang ilang oras ay pinagtipon lahat ni Tsubaki ang mga God Eaters dahil may strategy announcement si Director Johannes. Ito ay ang greatest anti-Aragami strategy na tinatawag na Meteorite. Habang si Lenka naman ay ipinatawag ni Paler para ipaliwanag sa kanya ang mga nadiskubre nila sa kanyang katawan. Ayon dito na napakataas umano ng kanyang compatibility rate para sa kanyang God Arc. Ang problema ay wala pang teknolohiya ang Fenrir para mapababa ito. Dahil sa epekto nito sa kanyang katawan ay may kakaunting taon na lang siyang nalalabi sa kanyang buhay. Kapag naman hindi niya nagamitin ang kanyang God Arc ay posibleng tatagal pa siya ng 3 taon. Kung ayaw niyang mapabilis ang kanyang pagkasawi ay kailangan niyang magretiro na sa pagiging God Eater. Pero kung pipiliin niya pa ding manatili bilang God Eater ay kaagad nitong aayusin ang kanyang God Arc. Binigyan siya ng oras para pag-isipang mabuti ang kanyang magiging desisyon. Dahil sa ginawang pag-iimbestiga ni Lindo sa Aegis ay nalaman din kaagad ito ni Johannes. Pinulong naman ni Tsubaki ang mga God Eaters kabilang na ang Special Tech Team para sa misyon nilang i-set up ang mga guiding device para sa Meteorite strategy. Misyon ng mga God Eaters ay protektahan ng tech team na magse-set up ng mga guiding device. Mahahati sila sa 5 unit at napili naman si Lenka bilang isa sa maglilid ng isang unit. At ang makakasama naman niyang God Eater sa kanyang unit ay si Soma. Katapos ng kanilang pagpupulong ay narinig niya sa ibang God Eater na tinawag na Shinigami si Soma. Nagtataka siya kung bakit kaya Shinigami ang bansag kay Soma. Pinuntahan niya si Paler at dahil wala pa siyang desisyon ay minabuti ni Paler na gawin munang panangga ang kanyang God Arc. Dito niya na din sinamantala ang pagkakataon para tanungin ito kung bakit Shinigami ang bansag kay Soma. Iminungkahi ni Paler na tingnan niya na lang umano ang data ni Soma. Nang tiningnan niya ito ay nalaman niya na kapareho sila ng apelyido ng kanilang direktor. Anak pala si Soma ni Johannes sa isa ding researcher na si Aisha. Pero nasawi si Aisha dahil sa panganganak nito kay Soma. Sumapit na ang araw para sa misyon nila na i-set up ang mga guiding device. Ilang sandali lang matapos nilang ma-set up ang mga ito ay nagpakita naman sa kanila ang mga Aragami. Kagad itong inatake ni Soma at sa sobrang lakas ng kanyang atake ay naluso lang ang mga ito.
Nang babalik na sana sila ay nakita nila ang mga Aragami na bigla na lang nagsilabasan mula sa ilalim ng lupa. Nagtulong-tulong ang mga ito para itulak ang guiding device kaya napilitan si Soma na bumaba para pigilan ang mga ito. Pero dahil sa sobrang dami ng mga ito ay nahirapan siya na makipagsabayan sa mga ito. Dahil dito ay bumaba na din si Lenka para i-activate ang guiding device. Pagkalapit ng mga Aragami kay Lenka ay sinabihan ni Lenka si Soma na gamitin muli ang kanyang atake na ginamit kanina. Sinunod siya ni Soma at para hindi siya madamay ay ginawa niyang panangga ang kanyang God Art. Sa pamamagitan nito ay matagumpay nilang naprotektahan ang guiding device. Pagkabalik nila ng headquarters ay kinausap ni Lenka si Paler. Dito niya na sinabi ang kanyang desisyon at ito ay magpapatuloy pa din siya sa pagiging God Eater kaya nakiusap siya kay Paler na ayusin muli ang kanyang God Art. Tinawagan naman ni Oguruma si Johannes matapos nitong malaman ng tungkol sa dam mula kay Alisa. Dahil hindi stable ang kalagayan ni Alisa ay nabanggit niya lahat ang tungkol dito at pati na din ang koneksyon ni Lindo dito. Dito na din sinimula ni Oguruma na ipamukha kay Alisa na si Lindo ang kanyang kalaban. Ipinakita dito ang mga pangyayari 15 taon na ang nakakaraan kung saan nakita ng isang pamilya ang isang sanggol na nasa putikan. Ilang sandali lang ay dumating ang mga Aragami kaya napilitan silang dalhin ang sanggol. Nang makapagtago na sila ay nagpasya sila na ampunin na lang ang sanggol. Nakiusap naman ang kanilang anak na si Iroha kung pwede ay siya na lang ang magbigay ng pangalan dito. Kinuha niya ang kanyang libro at dito niya kinuha ang pangalang Lenka. Lumipas ang 8 taon ay nakasama nila ang iba pang mga tao na hindi din pinapasok sa Fenrir. Dito na din nagsimulang manghina ang katawan ng kanilang ina dahil sa sakit. Isang araw ay isinama sila Lenka at Iroha para manguha ng pwedeng mapakinabangan sa mga gumuhong gusali. Nang isinasakay na nila ang kanilang mga nakuha ay bigla naman silang inatake ng mga Aragami. Kagad na hinila ni Iroha si Lenka at mabilis silang nagtatakbo palayo. Nang maabutan sila ng Aragami ay sinubukan itong labanan ni Lenka pero nabali lang ang kanyang sandata. Buti na lang ay dumating dito si Lindo para iligtas sila. Inihatid din sila nito sa kanilang tinitirahan dahil balak sana nito na isailalim sila sa test. Kaya dito na sinabi ng ama nila Iroha na isinagawa na nila ito 8 taon na ang nakakaraan at hindi sila pumasa. Gayunpaman ay iniwan pa din ni Lindo sa kanya ang test kit baka sakaling magbago na ang resulta kung subukan nila ito muli. Nang palis na sana siya ay nilapitan siya ni Lenka dahil gusto ni Lenka na malaman kung pwede ba siyang maging malakas din kagaya niya para talunin ang mga Aragami. Pagkalapit ni Iroha sa kanila ay dito na ibinigay ni Lindo ang kanyang compass. Ilang sandali lang pagkaalis ni Lindo ay nagsimula ng makaramdam si Lenka ng hindi maganda. Tinamaan na din pala siya ng sakit katulad ng kanyang ina pero dahil iisa lang ang ibinigay na gamot sa kanila ay kailangan nilang mamili kung sino ang bibigyan ng gamot. Nagpasya ang kanilang ina na ibigay na lang kay Lenka ang gamot. Nakiusap din ito na isagawa na kay Lenka ang test para malaman nila kung papasa ba ito. Nang isinagawa nila ito ay nagulat sila na pumasa si Lenka. Dahil dito ay alam nila na makakabuti kung si Lenka na lang ang bibigyan ng gamot. Bagamat mahirap ito para kina Iroha ay wala na silang nagawa kundi sundin ang kanyang ina. Makalipas ang 7 taon ay nagpasya na ang kanilang ama na ipadala na sa Fenrir si Lenka. Ngunit hindi sang-ayon dito si Iroha dahil ayaw niyang magkahiwa-hiwalay sila. Ilang sandali lang ay may narinig silang putok ng baril. Kasalukuyan namang naghahanap si Lenka ng fuel para sa kanilang sasakyan. Ngunit bigla siyang inatake ng Aragami dahilan para mahulog siya sa underground kaya iniwan na lang siya ng Aragami. Pinilit niyang makabangon para makabalik pero nang malapit na siya sa kanilang tinitirahan ay nagulat na lang siya sa kanyang nasilayan. Pagkadating niya dito ay labis ang pasasalamat niya na buhay pa si Iroha. Nadatna naman nila ang kanilang ama na nadaganan ng pader. Tutulungan sana nila ito na makaalis na dito ngunit dumating naman dito ang mga Aragami. Dahil dito ay minabuti ng kanilang ama na magpaiwan na lang dito para makatakas umano sila. Itinuro nito ang inihanda nitong motorsiklo para magamit nila sa pagtakas. Kahit ayaw nilang iwan ng kanilang ama ay wala na silang nagawa pa. Nang makasakay na sila sa motorsiklo ay nagawa pa ng Aragami na masugatan si Iroha. Nagpasya si Iroha na magtungo sila sa timog at ginamit nila ang compass na ibinigay ni Lindo. Pero habang tumatagal ay lalo lang nanghihina si Iroha dahil sa natamo nitong sugat na hindi nila magamot. Kaya isang gabi ay nagpasya na ito na ibigay kay Lenka ang compass dahil hindi na umano nito kaya pang magpatuloy. Dito lang din nalaman ni Lenka na ang pupuntahan pala sana dapat nila ay ang Fenrir dahil pumasa umano siya sa test. At kaya hindi nila sinubukan na magpunta dito kahit pwedeng sumama ang kamag-anak ng mga pumasa ay dahil hindi niya tunay na kadugo ang mga ito.
Para mapilitan si Lenka na umalis dito ay sinugatan ni Iroha ang kanyang sarili. Dahil papalapit na sa kanila ang mga Aragami ay wala nang nagawa pa si Lenka kundi iwan na lang dito si Iroha. Isang araw ay binalikan nila Lindo at Tsubaki ang kanilang lugar. Dito na din sinamantala ni Tsubaki ang pagkakataon para tanungin si Lindo kung ano ang nadiskubre nito sa Aegis. Sinabi lang ni Lindo na wala siyang nakitang espesyal dito at isa lang itong manufacturing site. Ngunit alam ni Tsubaki na nagsisinungaling lang siya kaya sinabi niya dito kung gaano ito kaimportante sa mga God Eater. Makalipas ang ilang oras ay nagsidatingan na din ang mga God Eater mula sa India at Glasgow branch para tumulong sa meteorite strategy. Pinayagan na din si Alisa na bumalik sa first unit para makatulong sa misyon na ito. Ngunit napansin nilang lahat na parang nag-iba ito. Ilang sandali lang ay ipinatawag silang lahat para sa huling pagpupulong bago simulan ang meteorite strategy. Itinalaga ni Tsubaki si Lindo para maging commander ng advanced base camp. Ngunit tinanggihan nito ni Lindo at sa halip ay gusto nito na si Lenka ang pumalit sa kanya dahil alam nilang lahat ang leadership skills ni Lenka. Pumayag dito si Tsubaki at tinanggap naman ito ni Lenka. Ang misyon nila ay kumuha ng 1,000 core mula sa mga large type Aragami o sa mga Vajra. Nang sumapit na ang araw ng operasyon nila ay ibinalik na ni Lenka ang compass kay Lindo. Ngunit ibinalik muli ito ni Lindo kay Lenka dahil siya na umano ang magpapasa nito sa sinumang nangangailangan ng tamang direksyon. Pagkaumpisa ng kanilang misyon ay isa-isa ng pinagana ang mga guiding device kaya nagsipaglapit na din ang maraming Aragami sa mga ito. Dito na pinaumpisahan ni Tsubaki ang Phase 1 at nang makumpleto ito ay sinimulan din nila kagad ang Phase 2. Mabilis na kumilos ang mga close combat teams para harapin ang mga nakaligtas sa Phase 1. Gamit ang mga ampule ay ginaya nila ang ginawa ni Lenka dahilan para magulat si Lenka. Nalaman niya mula kay Tsubaki na si Lindo pala ang nagsabi dito. Ilang sandali lang ay may inactivate na guiding device si Johannes. Kaya nagtaka na lang sila Lindo na biglang nagsialisan ng mga Aragami. Nang makita ni Lenka ang mapa ay nagulat siya dahil patungo ito sa northwest kung saan naroroon ang dam. Kagad niya itong ipinaalam kay Lindo kaya nagboluntaryo si Lindo na magtungo din sa northwest para alamin ang rason bakit papunta dito ang mga Aragami. Ngunit ilang sandali lang pagkaalis niya ay nawala ng koneksyon sila Habari sa kanya. Nagsimula na din kumilos papuntang northwest ang mga Aragami na nasa labas ng kanilang area of operation. Sinubukan ni Tsubaki na papuntahin sila sa kuya sa northwest ngunit bigla namang nagsulputan ng mga Aragami na hindi mga Vajra. Nagkaproblema pala ang guiding device sa kinaroroonan nila sa kuya at hindi ito makontrol ni Habari. Dahil dito ay inatasan na ni Tsubaki si Lenka na puntahan si Lindo. Mabilis namang kumilos si Lenka at sakto din katatapos lang nila Lika na ayusin ang kanyang God Arc. Kagad nila itong isinakay sa copter para ipadala sa kinaroroonan ni Lenka. Nang sinuri ng tech team ang problema sa guiding device ay nalaman nila na may nag-hack dito. Ilang sandali lang ay natanaw na ni Lenka si Lindo na walang tigil na nakikipaglaban sa mga Vajra. Buti na lang ay nasa malapit na ang copter na sinasakyan ni Lika. Dahil nagmamadali si Lenka ay pinalipad na lang ito ni Lika papunta sa kanya. Nang mahawakan niya ito ay kaagad niyang pinunterya ang mga Vajra. Sa sobrang lakas na ng kanyang God Arc ay walang kahirap-hirap lang niyang nililigpit ang mga Vajra. Pero dahil sa dami ng mga ito ay inabutan na sila ng hapon sa pakikipaglaban sa mga ito. Ilang sandali lang ay biglang nagsitigil ang mga ito at ito pala ay dahil sa Diaspita. Pinagtulungan nila Lenka at Lindo na kalabanin ito pero kahit anong atake ang gawin nila ay hindi nila ito mabigyan ng pinsala. Bigla itong tumakbo papasok ng kagubatan kaya dali-dali nila itong hinabol. Nagawa nitong makontrol ang mga puno para paatakihin sa kanila. Buti na lang ay dumating dito sila Asuka bago pa ito makaatake sa kanila. Natunto naman na nila Habari kung sino ang may kagagawa ng paghahak sa guiding device. Nang tiningnan nila ang computer terminal ay nagulat sila dahil computer ito ni Oguruma. Kagad nila itong pinuntahan at nakita nila dito ang video kung saan tinuturuan nito si Alisa na si Lindo ang kalaban nito. Kaya nang magbigay ito ng hudyat kay Alisa ay tinutukan ni Alisa si Lindo ng kanyang God Arc. Buti na lang ay naalala ni Alisa ang mga sinabi dati ni Lindo kaya naiba pa niya ang direksyon ng kanyang God Arc. Ngunit dahil sa ginawa niya ay muntikan na silang mapahamak lahat kaya sinampal tuloy siya ni Sakuya at dito na din siya bumalik sa katinoan. Dito na sinamantala ng Diaspita ang pagkakataon para kontrolin muli ang mga puno. Sinigawan ni Lenka si Alisa para kumalma ito at nagawa niya itong mapakalma. Matapos nitong tulungan si Lindo ay pinakawalan niya sila Lenka. Habang humihingi siya ng tawad sa lahat ay bigla silang nakaramdam ng pagsabog.
Dahil dito ay inatasan ni Lindo ang lahat na magtungo na sa dam at siya na lang umano ang haharap sa Diaspita. Dito lang nalaman nila sa kuya na may mga tao pala na nakatira sa dam. Pagkaalis nila Lenka ay kaagad ding nagpatuloy ang labanan nila Lindo at ng Diaspita. Kahit binubuhos na ni Lindo ang lahat ay hindi pa din siya makasabay sa Diaspita. Nang papalapit na sana ito sa kanya ay naapakan nito ang inihanda niyang patibong. Dito niya na sinamantala ang pagkakataon para atakihin ito. Nang malapit na sila Lenka sa dam ay bigla na lang sumulpot dito ang Diaspita. Dahil dito ay naisip nila kagad na natalo nito si Lindo at nakita din nila ang bracelet sa bibig nito. Kagad namang kinausap ni Tsubaki si Johannes tungkol sa mga guiding device at kay Oguruma. Inatasan siya nito na sirain na ang mga guiding device at ipagpatuloy ang paghahanap kay Oguruma. Wala siyang kaalam-alam na si Johannes pala ang mastermind sa mga kinakaharap nilang problema. Dahil sa galit nila Soma ay inatake nila ang Diaspita. Sinusubukan ni Lenka na pigilan sila dahil alam niyang hindi uubra ang kanilang mga ginagawa. Pagkaalis ng Diaspita ay dumating naman dito ang mga nakatira malapit sa dam dahil nakita ng mga ito ang kanilang pakikipaglaban. Gusto ng mga ito na makatulong sa kanila kaya naalala ni Lenka ang mga payo sa kanya ni Lindo. Minabuti ni Lenka na bumaba muna silang lahat para makapagplano sila ng maayos. Pagkadating nila sa baba ay dito na ipinaliwanag ni Lenka kina sa kuya kung bakit may mga tao dito. Katapos ay dito na sila nagplano para sa paghahanap ng guiding device at sa Diaspita. Nagboluntaryo si Soma na siya na ang bahala sa paghahanap ng guiding device at sila Kota at sa kuya naman ang haharap sa mga Vajra. Habang sila Lenka at Alisa naman ang siyang makikipaglaban sa Diaspita. Nang matunto ni Soma ang guiding device ay kaagad niya itong sinira. Dahil dito ay nagsialisa na din ang mga Vajra na nilalabanan nila sa kuya. Kaya habang nilalabanan nila Lenka ang Diaspita ay dumating dito sila Soma para tulungan sila. Pinagtulong-tulungan nilang 5 ang Diaspita pero hindi man lang ito nagpapakita ng pagbagal sa kabila ng paulit-ulit nilang pag-atake. Ilang sandali lang ay may napansin si Lenka na biyak sa kanang pakpak nito. Sinabihan niya ang lahat na ito ang pupunteryahin nila. Dito na din ginamit nila sa kuya at Kota ang kanilang pang-outer sa lightning attack ng Diaspita. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Lenka na makalapit dito. Nagawa niyang maputol ang isang parte ng pakpak nito ngunit ito ang naging dahilan para mailabas nito ang totoo nitong lakas. Sa sobrang lakas at bilis na nito ay hindi na nila ito magawang matamaan. Pinilit nilang bumangon at sinubukan muli itong atakihin ngunit hindi pa din umubra ang kanilang mga atake. Bigla silang natawa at dito lang napagtanto ng Diaspita na binigyan lang pala nila ng oras si Lenka. Nag-transform sa bagong anyo ang God Arc ni Lenka at walang kahirap-hirap lang nitong pinuputol ang mga pang-atake ng Diaspita. Katapos niyang atakihin ang mga pakpak nito ay sunod niyang pinunterya ang core na nito. Wala na itong nagawa pa at dito niya na ito tuluyang natalo. Ngunit dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang God Arc ay labis na naapektuhan ang buo niyang katawan. Nang binisita ni Johannes ang Aegis ay kinausap siya dito ni Oguruma. Siya pala ang nag-utos dito para ipaligpit si Lindo dahil umaasa ito na makakasama ito kapag matapos na ang proyekto na isinasagawa dito. Isa lang palang launching pad ang Aegis para sa rocket. Ang rocket na ito ang magsasakay sa mga tao papunta sa kalawakan. Hihintayin nila ang Devouring Apocalypse na siyang lilipol sa mga Aragami. Nagulat na lang si Oguruma na may inihanda na din pala si Johannes para dito. Dahil sa pagkasawi ni Lindo ay itinalaga ni Tsubaki si Lenka bilang bagong captain ng first unit. Dito na nagtatapos ang huling episode ng God Eater Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina